araw natin ngayon kasi andyan si Ma'am TPL3 pero wag na natin patagalin kasi kanina pa yung nakakulong dun eh. Ha? Ipasok na natin ha. Oh, ladies and gentlemen, pasok. Ayun, si Ma'am TPL3 oh. Upgraded. Pero balita ko, upgraded ka na. Oo, 4 na tayo. TPL4 na. Tayo. Ayun, di natin mailagay yung name mo dyan eh. Oh, the Political Labandera 4.0. Nag-level up tayo. Test mic. O yan. May mic. Paano? Makikita ko ba kung may mic ako? Wait nga. Audio. Test mic. Okay. Bakit hindi ko napapanood? Sino? Wala. Siga yung, alam mo na, kagaya din dati. Hindi mo ako mapapanood talaga. Pagka, Ito. pero pag sa, nakita ko na. aba, mayabang ka. Nakita mo na, biglang. ano ba? Kamusta? Ito, gumagawa na naman ng gumawa ng panibagong page. Kasi nga, nawala yung TPL3 sa Facebook ha. Sa Facebook lang nawala yung TPL3. Bakit ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Naka-TPL4 ka na. Oo, ang sabi na ni Meta, impersonation daw yung violation ko ng community standards. Impersonation. Wala nang ibang sinabi doon, impersonation. Bali, ini-impersonate ko sarili ko. Ba't kasi kinaya mo sarili mo? Hindi ko nga alam paano ba gayahin ang sarili. Paano ba yun? Hindi ko. Hindi. Ang problema pala, basta pala pag yun ang violation mo sa community standards nila, impersonation, dire-diretso ka ng suspension. Walang walang warning, walang sasabihan ka na may tao na nag-report sa'yo, na ganito, ganyan. Diretso ka suspension. Tapos, hihingan ka ng proof. Okay. Bali kung ikaw syempre, hiningan ako ng ID. Nagpadala ako ng national ID ko doon sa review request. Kasi sana ID ko na lang pinadala mo. Review request. Tapos sinabihan ako na maghintay daw ng 48 hours. Ito nangyari to noong February 5. Okay. Pinahintay ako ng 48 hours. Pero kinabukasan, ay wala. Ni-remove. Di ba pinadala ko sa yung mga yung mga screenshot, ni-remove na talaga ng Meta yung page ko nung 6. Hindi na mahahabol? Hindi na review complete, tapos wala na doong, parang wala nang tab na kung pwede kang mag-appeal pa. Wala. In-publish nila yung page ko na yung violation is impersonation. Tinatanong ko nga doon kasi meron ka, pwede ka man magsulat ng ng hinanaing mo. You know. Sabi ko, how do I impersonate yung self ko? Na pinadala ko sa kanila yung ID ko na yung page na yon, yung TPL3 naka-connecta yun sa personal ko na Facebook na account. Bali, ba siya ba? Extension siya ba? So, yung kung ano yung nandun sa Facebook ko na personal, yun din yung nandoon sa TPL3. Okay. And so, bakit sila ini-impersonate ko yung sarili ko na it's been running for 6 years na yung page na yun. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganun na violation after 6 years na na-ooperate yung TPL3. So yun yung misteryo doon, paano ko in-impersonate yung sarili ko. Yun. So nawala na yun. Gumawa na lang ako ng bago. So version 4 na po. Sa mga naghahanap po ng TPL3 sa Facebook, wala na po. Nako. I-promote natin yung TPL4 mo. Asan ba? Hanapin na po lang ninyo sa search ang The Political Labandera 4.0. Kompleto na po yun. The Political Labandera 4.0 na po tayo ngayon. At sana hanapin ninyo. At kung gusto ninyo magbasa, yung mga yung hindi tamad magbasa, yung hindi nagrereklamo,
Doon po kayo tumambay ulit. Nandun pa rin ako. Sorry talaga, late ako kanina. Dapat po kami mag-start ni Banat Boy 9 PM. Meron po ako sinusulat kasi mahaba. Alam mo naman mahaba Oo yung nga. sinusulat. Dapat iklian mo lang kasi. Yung pag nagsusulat ka, maikli lang. Hindi, dapat mahaba kasi yun yung pang-inis ko sa mga DDS. Oh, Hindi pero, hindi kaya ng brain. Sumasabog yung nila, brain cells, pag ganun mahaba. Yung sinusulat ko lang ngayon is umabot na siguro yun ng 5,000 words. Kaya ako na late, sorry. pero ang tawag dito, hindi kasi kanina parang sabi meron kasi nagsabi sa akin baka pwede daw ako magbuo ng ng grupo ng maneuvers. Hindi. Wow. joke. Tayo. Tapos iniisip ko kasi sino ba mga kaibigan ko mga vlogger. Sabi nung wife ko, si Maureen. Sabi ko, ay hindi, wag, ibang level kasi yun eh. Sabi, level 4 na tayo. level 4 na. Level 4 na tayo. Yun. Ay, anong level? Ano ba yun? Anong sasayaw tayo ng banok? Oo, sasayaw sana sa dancer sana eh. Dancer. Uy, last week, galing lang ako ng Manila. Pumunta ako ng Manila. Nagmakati ako last week. At, sana sinabi mo sa akin sa ano? para pinasara ko yung Jupiter para sa iyo. Wow. Hindi kasi busy ako noon nung pumunta ko last week. Ka-meeting ko sila sila Sir Mike Cervera. Okay. Sila Sir Mike, may grupo kasi kami, sila Sir Mike na kumanta-kanta kami sa kumanta kami sa isang music studio. At ang yabang-yabang niya kasi naka one take lang siya doon. One take lang siya. Nagkaroon siya ng boses si Sir Mike, si The Beloved. So, one take lang One take lang siya. One take, may mga words kasi may kanta. Tapos may mga kami, may mga instansa. Siya nung time niya na yung kanyang part, yabang-yabang na lang niya. Na one take. One take. Ano pala, no? Dalubhasa, no? Naging dalubhasa. Artistahin pala, no? Artistahin. Pagbalik ko, bumalik ako agad dito sa Leyte. Doon, paglapag ko na sa airport sa Tacloban, paglapag ko, doon na lumabas, sige, maingay na masyado yung cellphone ko at naming notification at madami nagtatanong, nawawala daw ang TPL3. Okay. Madaming nabahala. So, yun na nga. Ginawa ko naman yung pinagawa sa akin ng Meta na i-prove yung identity ko. Pero unfortunately, ewan ko, hindi pala hindi. Yung... Pero usually, mga kilala ko nananalo naman sila pagdating sa pagka kunyari nagpasabi sila, usually nare-retrieve nila. Ngayon lang ako nakarinig talaga ng Yun. Until ngayon, hindi ko na wala. Your page is, removed. We removed your page. Di ba pinakita ko sa yung Tingnan ko nga yung TPL3 para i-post natin dyan sa comment. TPL4. Ganun ulit yung setup nung Facebook mo, TPL. Same yung picture, same yung cover picture. Ano to? Ba't yung lang, yung name lang. May post si Nyolo. Presidente si Lenny. Ano to? Sino yun? Presidente ng alin? Si Nyolo. Wait nga lang, pwede ko ba i-share? Share natin para ma-share ko sa'yo. Talaga to si Nyolo, presidente. Pinagpipili. Ikaw, wait lang. Sorry. Ipakita ko para... Kita mo ba? Hindi. Ayan, kita mo na yan. Ayan, kita ko na. Ikaw ba, wait nga, pwede ba akong hahanapin ko na naman? Banat Boy with big topic, Malacanang guest all, Malacanang guest 3. Malacanang press with mild topic.
Hindi kasi nagpalit din ako ng computer. And then, kaya kailangan kong hanapin para maipakita ko yung, ayan, wala. Ayan, wala din. Wait lang, ma'am. Ngayon lang nagsubok no, kung kailan Sorry naman. Live events, Notion, Ninja Chat. Ay ba nagsusulat ka? Saan ka Oo. So ito yung guest with topic. Uy, naku. Ikaw lang tuloy yan. Bigger. Malacanang with guest topic, tas Malacanang main. Kung ako lang. Wait lang, mama. Oo. Nagmamadali. May lakad ka ba? Wala na. Kagagaling ko lang ng lakad. Pero, nag-e-echo dito. Bakit? Sirit, bakit? Bakit nag-e-echo? Ayan, wala na. Meron Hello? pa ba? Malacanang Hello? focus chat. Test mic. Kanina wala. Meron pa ba? Meron. Wala na yata. Hello? Grabe. Lower thirds camera foot. Ba't di ko makita? Kasi yung Libayan. Google search, Google event. Di, papakita ko sana yung kay Nyolo para makita nila. Kasi tayong dalawa lang nakakakita niyan. Radio Politico. Radio Publico. sino ba yan? Si Lenny, si Lisa, yung may salte, tsaka yung gwapo, yung pogi. Bakit may echo, no? Ano nga, Ah, hindi ko alam. okay. Kasi naririnig ka dun sa sa nakapasok din kasi yung isa papunta dun sa kabila. Guess. Hello? Oo, nawala na. Oh, hindi Nawala na. natanggal inano ko eh. Okay na. Wag na nating gawin 'yun. Wag na natin pakita. Oh, yan. Ay, imagine na lang nila, Oo nga. Oo. yung mga picture na nakikita po namin, mukha ni Lenny Robredo, mukha ni Risa Hontiveros, mukha nung may saltek, at saka yung yung pogi na taga Cavite na kapatid po ni Ombudsman Jesus. Ikaw, Yun yung kung nakikita ikaw papipiliin, sinong mo diyan? Sino trip mo diyan? Saan? Pag presidente? Mm. Wala na ibang choice? Oy, di para kang si Prof. Carlos ah. Sabi niya nota. None of the above Nota. daw. Oo nga parang, ewan ko. Hindi ko pa sila feel. Wala pa. Itong Total tatlo, malayo pa naman no? malayo pa sa atin, pero sa mga DD shits, parang bukas na. Oy, pero Diba? Nagmamadali sila talaga Nagmamadali sila at lahat ng posibleng kumalaban kay Sara Duterte sa 2028, sinisiraan nila. At habang sinisiraan nila, nasi-sideline din nila, na sinisiraan si Presidente na hindi na naman tatakbo. Di ba? Oo nga. Hindi na naman tatakbo si PBBM, pero sinisiraan pa rin nila. Hindi natin alam kung bakit hanggang ngayon sinisiraan nila. Mas lang insecure sila kay PBBM na sa 2028 hindi naman siya tatakbo. 'Di ba? Wala talaga silang at alam naman natin na ngayon pinapipiestahan po yung fake news ni Nino, ni Harry Barney. Nakita mo 'yon? alin? Nakita mo Alin? yung kolonos, yung pinalakad-lakad ni Harry Roque na picture ni PBBM na sinabi niya na meron daw colonoscopy bag. Bopol talaga yun. Dahil, pero dati pa yun eh. Dahil po,
Hindi, actually, Hindi yun. hindi ko alam bakit walang pumikap noon nung ano eh. Ewan ko ba't biglang bumalik eh. Kasi nung kailan niya pinost yun? Matagal niya nang pinost yun. Matagal na, oo, matagal na. Mga 3 weeks ago? Oo, I think, actually, yes. mga 2 weeks siguro. Diniscuss ko rin yun eh. Pinikap. Oo. Tapos sinumbong ko kay Attorney Claire. Sabi ko, Attorney, tinan mo to. Oo, yung ganun ba na style na yon, at ewan ko ba kung hindi nakakalimutan siguro ng mga DDS na ginawa natin yun, ginawa yon ng mga dilawan dati kay former President Rodrigo Duterte. Remember mo yon na meron din Oo. colonoscopy bag na alam naman natin hindi naman totoo. Pero ang alam lang natin, 'di ba na kwento din before na napag-usapan din before na madaming na yung throat cancer, 'di ba? Remember mo yun? Na balita or na chismis na meron ding throat cancer si dating Pangulong Duterte noon. Oo. Hindi lang 'yon, meron din siyang mga iba-ibang mga iniinda, meron siyang Burgers disease, meron siyang myasthenia gravis, madaming ailments si former President Rodrigo Duterte na mismo yung iba, inamin niya. Inamin niya, Andiyan si diba? Mami Pig sa baba oh. Mami Peng! Umakyat ka na. Oh, di ba? I mean, na-remember mo yon na mismo lumabas sa bibig ni former President Rodrigo Duterte yung mga sakit niya. At mismo din lumabas sa bibig ng former president kung ano yung ginagamit niyang mga gamot para lang maibsan ang kanyang mga aches and pains. Isa Correct. na doon ang fentanyl. Positibo yon na gumagamit siya ng fentanyl. Mismo sabi, kasi yun yung para pang tanggal sa kanyang pain reliever po ang fentanyl. Oo. Meron po siyang doon na epekto. Alam po natin na si dating former President Rodrigo Duterte ay dating nadisgrasya po sa pagmumotor. Oo, yun yung Totoo niya. po yun. Hindi pa natuluyan, no? Bata pa siya noon. Matibay din eh. Hindi pa niya time noon. Hindi lang natin alam kung ngayong taon time niya. Or hintayin na lang natin kung ano yung na ano nga ako ang sama-sama na yung iba gusto, 'di ba, alam naman natin yung may mga DDS, bad influencer, pray na mamatay na si PBBM, mawala na silang PBBM, yung mga ganun. Akala ba nila hindi nila presidente din yun? Parang ganun eh, no? Hindi nga nila presidente si PBBM, si Duterte talaga yung kanilang presidente. At yung kanilang pagpe-pray, pagnanasa na or yung desire nila na mawala na si PBBM, nagba-bounce. Hindi ko alam kung hindi nila na-realize na yung karma na sinasabi nila na karma, doon sa kanila pumupunta. Sa kanilang grupo bumabalik. Recently, by news, pumanaw yung younger brother ni former President Rodrigo Duterte. Yun po ay the only brother niya kasi dalawa lang silang lalaki sa kanilang magkakapatid. The rest is mga babae na po. At pumanaw po yung kanyang younger brother. Masakit po yun. Siguro sa pamilya, masakit yun. Lalong-lalo na po, alam natin si former President Rodrigo Duterte, close doon sa brother niya na yon na bago lang. Tapos, ang hindi pa rin naiintindihan ng mga DDS na laging gustong, may masamang mangyari sa presidente ngayon, sa ibang tao nagmamanifest yung kanilang kanilang desire, prayer ba, prayer sa Diyos nila. Hindi nila nire-realize. Actually, ang tawag dito? Hindi, pero sinisisi pa nila kay PBBM yun, ha? Yes, nakita ko yun. Kilala ko kung yung best friend mo. Oo. Yung Amoy Kipay. Anong pangalan? Amoy Kipay, di ba? Yun ba yun? Ano ba? Ewan ko. Amoy Kifi.
Ngayon, yun. Mm. Hindi lang yan, pati nga yung ano, yung bagong issue ngayon, yung Marcoleta issue, Alin doon? yung yung ano, 'di ba, ang ano, ang Chinese embassy sa Manila, pinatawan ng ano, ng travel ban Ay, wait lang. yung mga taga Oh, yung to, mga taga-Kalaya yung mga taga-Kalayaan, yung mga taga-tao na nakatira sa Kalayaan Island Group, mm, sa municipality na yon, yung mga opisyalis doon, yung local government unit officials ng Kalayaan Island Group, pinatawan ng travel ban ng nino? China. Ng China, Ng okay. China. Bawal daw yung mga tao doon sa Kalayaan Group of Islands, bawal daw mag-travel sa China, mainland China, sa Hong Kong, sa Macau. Binabawalan yung mga tao doon sa isla na makatravel sa Totoo China. ba? Official yan? Yes. Yes, nag-react yung mga tao doon sa island. Mm. Sabi nung vice mayor doon sa island na, wait lang, kung anong purpose daw yung pagbaban sa kanila na pagpunta sa China, na wala silang ambisyon na pumunta sa China. So Mm. anong gamit noon? Anong gamit? Anong purpose? So Oo. what? Anong purpose? Hindi nga daw sila hindi sila yung tipo ng mga tao na nakakalipad lang kahit saan-saan, or Mm-mm. siguro yung para bang sinasabi na wala nga kaming pera na pang, Hindi liwaliw. sila capable, oo. Oo. So anong purpose niyan? Tsaka wala silang desire na pumunta ng China. At Uy, pero may ano na alam sila mo, ron ngayon ha, may runway na. 'Di ba? May parang may airport na sila ron. pero yung airport na yun, papunta lang sa atin yung flight. Para pa Pilipinas lang, 'di ba? Mm. Pilipinas, hindi naman yun international terminal. Siguro Correct. kung may emergency, pero mostly ng kanilang flights pabalik sa Pilipinas, Palawan. So yun yung tanong ng mga tao doon sa pagbaban sa kanila na pumunta ng China. Bakit ba kayo nagsabi hindi naman sila Chinese? Oo nga, ba't tsaka Oh, wala naman palang planong pumunta eh. And besides, yun kung nga. kahit may plano, hindi naman sila capable daw. Oo nga. I mean, so ibig sabihin nun, yung ginawa ng China na yun, talagang proof na yung Kalayaan Island Group sa Pilipinas. Sa Oo nga. atin talaga yun. Yun lang yung proof na yun. Tapos yung sinasabi mo na best friend ko na bakit China, Oh. sabi na nag-dear Chinese embassy doon sa kanyang post, sinabi niya na kung ano daw, bawalan din daw, hindi lang daw tumigil sa pagbaban ng mga tao doon sa Kalayaan Island Group na pumunta ng China, bawalan daw yung mga tao doon na bumili ng mga produkto na ginawa sa China. Hindi naman akala siguro ng ano, ng mga DDS, yung ang tawag dito, afford ng China na bitawan din tayo na supplyan. Akala nila, syempre isa rin tayo sa malakas na mag-import galing China, 'di ba? Oo. Hindi gagawin ng Chinese 'yun. Hindi gagawin ng China. Hindi kaya ng mga DDS, ng mga Duterte supporters, ihiwalay yung usapin ng ekonomiya sa usapin ng soberanya. Hindi Oo. nila hindi kaya ng pag-iisip nila, ng level ng kanilang mentalidad, na ibahin ang pag-economy, na ang pinag-uusapan ibang level, at kung ang soberanya na ang pinag-uusapan, iba rin ang level. Ang iniisip lang ng mga DDS Oh. is ito yung gusto ni former President Rodrigo Duterte, pro-China tayo, kaya pro-China sila. Yun lang. Wala nang iba.
Ganun lang talaga yung mindset nila. Kasi pro-China si Duterte, pro-China sila. Mm. Eh, wait lang. Example na yun si Ano reaction mo naman nung ano? Anong reaction mo dun sa ano? Medyo mainit-init pa yan ha, yung debate. Magdidebate raw eh. Oh, Si Marco Beta at saka si former Justice Carpio. bale, Kanino ka doon? ah, Ako kay Robin ako. bobo yun eh! Huwag ka doon! Oh, Huwag ka team. kahit hindi kasali Bobo yon, kay Robin ako. Nagsasabi ko. Ah, ay, ang alam ko lang is sino ba yung nag-challenge si Marcoleta, 'di ba? Siya Oo. yung nag-challenge. Oo, si Marco Si Bets. Marcoleta yung nag-challenge kay Ma'am Jo. former Associate Justice Carpio. Mm. At hindi lang si Carpio yata, pati si Attorney Batong Bakal, J. Batong Bakal. Hinamon din ba? Challenge ni Marcoleta si J. Batong Bakal, I think. Yes. Ang alam ko lang is ang nag-accept sa challenge ng debate is si former Associate Justice Carpio. Mm. Tapos si J. Batong Bakal hindi niya in-accept yung Challenge. challenge kasi ano ba daw ang dapat ang kanyang rason ni Attorney Batong Bakal is ano ba daw ang rason kung bakit kailangan pa debatihan natin yung ating sa Kalayaan Island Group na sa atin yan. Ano pa bang dapat ibabadibati natin na atin yan? Hindi na yan dapat dinidebatihan kasi atin yan. Correct. Atin yan island group na yan. Ano pa ba ang didebatihan yan? So kung didebatihan natin yan, bibigyan mo ng bibigyan mo ng pagdududa yung mga Pilipino na hindi atin yung lugar dyan. Kaya nga, ano kaya? Oo nga, no? Hindi, oo, may maganda rin yung punto rin ni ni Sir Attorney pala si, okay. Si Attorney Batong Bakal. Hindi kasi, pero kinasahan siya ni Justice Carpio eh, no? Eh, tama nga. Pero parang pangit nga, no? Tama yung kay, no? Kasi parang magiging discussion is that, ano magiging topic? Ano yung magiging tema ng topic? Atin ba yung pag-asa o gano'n? O, kung biruin mo, no? Maipapalabas ka, syempre global, let's say matuloy yung debate, naghamon si Marcoleta. So, syempre parang isang platform na naman na kung saan pinagdedebatihan or ine-echo nila yung naratibo ng China. Yes. Di ba? Exactly. Oo. So, sa akin, parang may strong din yung punto ni Attorney Batong Bakal. Mm-mm. Kasi nga, bakit pa natin didebatihan yan? Atin yan. Kung merong magdidebate sa atin, hindi kapwa Pilipino. Correct. Dapat ibang lahi. Diba? Ibang lahi yung makikipagdebate sa atin na about sa lugar na yan, kung kanino yan. Ibang lahi. Let's say, Chinese. Correct, no? Correct. Oo nga. Pero nakakatawa eh. Kasi parang, biruin mo, no? Ipinagtatanggol. Tapos, senador pa. Makikipagdebate isang senador representing China, parang ganun lalabas eh. Although hindi ganun, anak ng tete mo. Yun na nga. Pilipino yung nakikidebate sa kapwa Pilipino sa kung kanino yan may-ari ng Kalayaan Island Group. Pilipino sa Pilipino ang magdidebatihan kung sa atin ba talaga yung lugar na yan o hindi. Tsaka hindi basta-basta Pilipino yun. Senador yun, di ba? Senador yun. At yun yung binabantayan ng China. Once na yan yung mangyari nga, yan. Tsaka panot pa yun, di ba? Panot. May pilo ka naman. Okay. Sige. So, yun na nga. I mean, yun na nga. Bakit isang Pilipino, senador ka, gusto mo makipagdebatihan sa kapwa Pilipino mo sa lupa na dapat hindi na natin tinatanong kung sino ang nag-aari, sino ang nag-aari o
Sa Anong atin, ari yan? Baka ibang ari na naman. o nga no, anong ari? Masama ba ari? Si Robin na naman yan. Maliit yung ari nun eh. Oo nga. Oo nga. Malit na bagay, wag na natin pag-usapan. Usapan. So, yun na yung si Marcoleta, mainit pa. Ang problema kay Marcoleta, yun nga sinabi niya, nung February 4. Tapos nung February 6, binawi niya. Ay, Tapos ganun. nung February Pero ang tigas ng mukha, no? Yes. Biruin mo At pa. tayo, ginagaslight niya ang buong bansa. Ginaslight ni Marcoleta ang buong bansa at sinabi niya, hindi daw niya sinabi yung sinabi niya. Oo Na nga. sinabi naman talaga niya. Hindi daw niya sinabi na ipamigay. Granted, hindi niya sinabi ipamigay. Hindi niya sinabi ipamigay. Ang sinabi niya, give up, di ba? Give up. So, Hindi, tinanggi niya rin. Hindi niya sinabing give up. Gago nga. Sa tingin mo ba, kahit na give up, let's say, i-translate natin sa English. Sabi niya muna, give up. Oh, tapos hindi daw sabi niya ipamigay or give away. Sa English, ang ipamigay is give away. Give up, give away. Same lang yung resulta noon. Pinamiga, same lang resulta. give up, isuko. Isuko, surrender. Mm-mm. Surrender. Kasi ang tanong is, kanino isusurrender? Wala nang ibang gustong umangkin dyan, kundi China, di ba? Correct. Oo. So, doon niya. Pero, ba't niya naisipan na yun pa yung ipamigay in spite of meron tayo mga locals na nakatira na doon? Hindi siguro na kino-consider yung mga tao na mga Filipino citizens na nakatira doon na sakop ng Pilipinas. Kaya nga, syempre yung mga establishment doon parang until 32 hectares yun, no? Ipamimigay mo? Oo. At saka hindi. Meron doong local government. Correct. Meron 200 families na nandoon. Meron doong eskwelahan. Meron doong outpost ng may Philippine Army na doon, detachment. Tsaka we spent billions na rin doon to develop the area. Hindi siguro alam ni Marcoleta or hindi niya kino-consider yung mga nakatira doon na Filipino citizens din na bumoboto. They vote na bumoboto doon yung mga tao doon. So, hindi kung devil's advocate, baka nga lang naman baka nga lang hypothetical lang yung pagkasabi niya. Hindi yun hypothetical. Ang kausap niya noong February 4, 'di ba, confirmation 'yon ng mga AFP officials? Oo. Ang kausap niya noon, particular na moment na 'yon na lumabas sa bibig niya is si Captain Jess Pilar. At para bang sinasabi niya kay Captain Jess Pilar, isang sundalo, tatanungin mo, ano yung sinabi niya na willing ka ba na ibuwis buhay mo sa ganitong sa itong lokasyon na to, sa itong pati maliit mga na anak mo, pamilya mo. O pati anak mo, makigera ka, ganito, ganyan. So, para bang inaano niya yung sundalo, bakit mo ibubuwis buhay mo sa lupa? Kasi yung island na yon, yung Kalayaan yon, Pilipinas yun eh. Pilipinas pa rin yun. So, ako nga, ang tansya ko rin Ma'am Maureen, kung official na na yung sa atin yung talagang yung Pag-asa, I think baka mag-generate pa yun ng sarili niyang EEZ eh. Yun, di ba? Yun nga. Kasi lupa natin yun. Oo. So from the shores, pwede siya mag-generate ng kanyang sariling 200 nautical miles. At yun, pwede yun parang mag-overlap sa EEZ na galing na generate from Palawan, di ba? From the Palawan shore, tapos yung, di ba, 200 nautical miles, tapos sabi, labas na siya sa 200 nautical miles yung Kalayaan. Pero atin yung lupa doon. Correct. Ang EEZ nag-emanate from the shoreline of the territory. And it is Philippine territory. So, pwede yun siya
mag-emanate ng sarili niyang Oh, ng tsaka sarili niyang easy. si Hindi ano ko alam kung si bakit Justice niya Carpio hindi pa yung maintindihan. hinamon I think matagal nang nag-educate si Justice Carpio ng mga Yes, kabataan, estudyante, even mga adults no na kung saan ini-educate niya yan nga regarding yung diyan sa ano. yan, yung West Philippine Sea, yan na yung ni Justice Carpio. Yan yung tinatawag na expertise niya. Correct. Oo nga eh. Si Justice Carpio, kahit nung time pa ni former President Rodrigo Duterte, kahit before pa siya nag-retire, nangongolekta yan si Justice Carpio ng mga mapa, Correct, oo nga. yung mga antigo na mga mapa. Yan na yung kanyang hobby. Hobby niya yung West Philippine Sea, yung territory niyan. Oo, May mas kabisado niya pa yung mga dates kaysa yes, sa birthday ng kamag-anak yes, daw niya eh. yes, yan yung kanyang hobby. Parang, yan na yung, siguro labas sa kanyang pag-aaral sa abogasiya, yan yung kanyang para bang life, Mamiyayaning. di ba tayo pag meron tayong mga hilig, Oo. di ba pag may mga hilig tayo, yun talaga yung tinututukan natin, hobby, ganun. Yan yung hobby niya, yung West Philippine Sea. And to think of it Lalong-lalo na, daw, nung ipinasa yung oh, batas pertaining dyan sa dyan sa Pag-asa kalayaan. o Kalayaan Islands, congressman si ano na nun, si Oo, Marcoleta. si Oo. Marcoleta, May buhok, sabi hindi nga niya ni may connection. buhok pa daw siya nun eh. Sabi. Hindi ko alam. Parang wala yata ang buhok. Ay, Um, sa tingin mo ba Sandali, tatakbo si Oh, sige. kung An- hindi ako naniniwala na may piluka na siya noon eh. Tingnan mo naman yung anak niya sa ngayon, eh, di bagay, ba? Bata pares pa, pala tayo pumasok sa isip. oh, bata pa yung anak niya eh, may nakapiluka na eh, siya pa kaya nung Ay, bata magaling pa, naman di ba? sumayaw yun. Di ba? Hindi gumagalaw yung buhok eh. Nung nakita ko sumasayaw, hindi gumagalaw yung buhok. Ay, Very galit good. na galit doon si nainis doon si Senator Ping sa kanya, sa To, batang Marcoleta. totoo ba? Oh. ano sa Oo. ano sabi ni Senator Kasi Ping? Kasi itong batang Marcoleta sabi daw, dapat daw ibala yung mga si Jay Tariela at saka yung mayayabang ng mga senador sa kanyon pag maggera daw sa China. Hmm. Si Senator Ping nag-sound off din na hindi dapat sinasabi yung ganun. So yun lang, alam natin yung mag-ama na Marcoleta ay hindi po umaandar o gumagalaw Mm. para sa kapakanan ng bansa natin. Iba po yung kanilang ibang Hindi ibang cog. pinapalagpas ni Senator Ping, no? Hindi talaga Hindi. Ano rin, patulero din si Senator Ping. What do you think of Tapos, Senator Ping being a president? Kung tatakbo? I think na-pass na niya yung yun. Para bang Ayaw na niya. Lipas. para bang nalipasan niya na yon. Hindi na. Hindi ko na nakikita kay Senator Ping Lacson na magiging pa siyang presidente. Sinong sige, sino pambato mo? Kung ikaw tatanungin. Kung may tatakbo na sa tingin ko labas sa pagiging sabihin bias ako kasi taga dito ako. Mm-mm. Si Speaker Martin. Tatakbo ba? Speaker Martin. Hindi pa naman nag-announce. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero kung siya tumakbo pagka-presidente, I think maybe he has a chance kasi alam ang trabaho kasi niya nakita naman natin yung pagtatrabaho niya to siya, mekaniko. Magaling si dating Speaker Martin. Pangit yatang ikumpara sa mekaniko. Karamihan ng mekaniko sinisira yung kotse. Yung parang ganun pa pero magaling kasi siya malalapitan kasi siya, meron siyang ganun. 'Di ba napansin mo nung siya yung Speaker of the House, nalalapitin siya kahit yung mga Oo. left-leaning, 'di ba? Ganun siya, ini-entertain niya lahat.
para siyang ano ba, para siyang Parang si wala PBBM siyang din. inaanuhan. Parang ganon. Oo. Pero hindi natin alam, hindi pa rin natin alam, baka tumakbo ng pagka-senador, hindi natin alam kung ano mangyayari sa 2028, 2026 pa naman din. But So, there's a rumor hintayin na natin. na ibabalik siya bilang speaker. Totoo ba yun? Hindi ko alam. Narinig mo ba yun? Sana. Sana. Narinig ko, pero Kasi sana. Pero mukhang mahina si Boji D, no? nami-miss ko yung time na yung speaker si Congressman Martin Romualdez, yung everyday makikita mo na naghi-hearing sila sa house na sometimes sabay-sabay, hindi mo na alam kung saan yung mga committee hearings nila sa house Hindi kasi naka siguro baka bias lang naka-live din tayo kasi syempre love natin si Speaker Martin dahil una pa lang siguro, pero yun yung nami-miss ko na nung time niya, pag may committee hearing, kahit anong committee, naka-live stream. At saka nagpe-press con. Oo. Pero Pansin sabi mo, nila ngayon hindi na, sabi hindi nila wala masyado daw nagpe-press. wala daw hand Wala. movement eh. Ano daw, Ay, wala. pagka nag-speech, walang hand movement, matumal daw eh. Sino? Si Speaker Martin. Alam mo Hindi naman na mga kasi DDS, lahat nakikita eh. Eh, si former President Rodrigo Duterte, kung tumindig, kailangan ng tao sa likod na nagumahawak para tumindig eh. Ngayon, nakikita din natin yon. Sila, hindi nila nakikita. Ay, Yung naalalayan na nga siya ng ilang tao, pababa lang, maglakad. wait Oo. lang. Ito. Oo. Ikaw ba nagalit ka nung kay Laila de Lima? Kay Kong? Anong ginawa niya? Ay, hindi, di ba kasi nung Anong ginawa? nung impeachment, ako hindi ko alam kung nakita mo yung post ko, halos magwala ako eh. Muntikan na akong pumatay ng dilawan eh. Pinigilan ko lang Bakit? sarili. Kailan hindi ko alam yung issue na yan. Ano yan? Hindi, di ba About kay Laila de Lima? si Congressman Leila de Lima, parang ang tag dito, pabor siya na i-move na may substance. Yung impeachment. Oo. Eh ngayon, Tapos? parang sabi ko, kahit ano mangyari, parang ang lumalabas, gustong i-push ni Congressman Senator, ayoko nang baguhin yun, Senator Laila de Lima. Parang gusto niya talagang i-push na yun yung pakiramdam ko. Kasi ako naman, sabi ko nga kay Senator Trillanes, meron pinaggagalingan yung buwisit ko. Kasi I was really rooting for Senator Laila de Lima kasi magaganda naman ginagawa niya, di ba, lately. Tapos medyo pabor din sa administrasyon. Tapos okay din naman siya. Then later on, dun sa impeachment, although nilatag na yung mga complaints, tapos narinig niya na rin yung mga sinabi ng iba, pero siya kung meron sana, kung naging kalahati, hindi ako magdadamdam eh. Kasi ang isipin ko, kung kunyari half bumoto, or at least dikit sa half, kung medyo lamang ng dalawa yung kabila, tapos sila, senator, marami-rami sila. Kaso hindi, majority talaga na bumoto na hindi insufficient in substance. Ibig sabihin lang, 'di ba? Ikaw ba? Siguro alam naman na ni Congresswoman De Lima na kahit bumoto siya, taob pa rin sila ng mayorya. So, doon siya bumoto sa Hindi, sa bumoto konte. pa rin siya. Bumoto pero siguro konsuelo na lang niya doon sa mga kasamahan niya na alam naman natin na isa lang yan sila talaga na grupo. Oo nga. Makakayan, di ba? Isa lang sila na grupo. So, yung kanyang boto is sympathy vote na lang siguro yun sa kanilang grupo. Pero, the thing is, binasura pa rin na walang substance. Walang substance. Pati yung second, walang substance. Hindi ko alam yung botohan sa plenary nung Makabayan Block na impeachment, kung ano na nangyari doon. Hindi ko nabisi ako. Nabisi ako sa impeachment na Makabayan Block na impeachment saan? Kay Sara? Hindi, kay PBBM, yung kung
kung nakapasa ba sa plenary, Wala, binotohan na. okay na, binasura na. Okay na? Oo, Okay, okay na, good. okay na. Oo. Kasi yung first na impeachment, 'di ba, 200 ilan yun? Yung kay Atty. De Jesus na Oo. complaint, botohan sila sa plenary, umabot ng 200 plus yung bumoto na basura yon, 'di ba? Oo. Yun hanggang doon lang yung nakita ko. Yung second, para sa second, yung sa Makabayan na block na impeachment, yung doon na ako sa part na kay Erice, yun, naiinis ako kay Erice. Hindi, Naiinis ako kay Erice. kahit di magsalita yun, pag pinakita yung mukha nun, nakakaasar na eh. Oo, hanggang doon na lang ako, kaya tapos gumawa na lang ako ng iba kasi yung nga yung sinusulat ko kanina na ipo-post ko mamaya-maya pagkatapos natin sa Facebook, sa bago kong page at The Oh. Political Labandera 4, Oh, is nakapin dyan ha. about naman yung impeachment complaint, yung 3 impeachment complaint na pinasa na sa House of Representatives laban kay VP Sara Duterte. Yun na yung topic ko na isusulat mamaya-maya pagkatapos natin dito. Yun na yung itatype ko. Na mahabang-mahaba, na umabot na po mga kaibigan ng 5,000 words. Kaya wag po kayo magreklamo. Paano mo nabibilang yun? Sinasabi ko, tinatanong ko doon sa Word. Pagka tinatype ko man sa Word, yung Word ba? Microsoft Word. Meron man doon na, may tag man doon na lumalabas sa Microsoft Word. Pag nagtatype ka, lumalabas kung ilang pages na yon or ilang words na yung na-type mo. Oo nga. Yung mga ganon. So, yun yung may marker ako kung ilang words na yun. So, mga 5,000 na yung nasulat ko kanina. Kaya sabi ko sa'yo kanina na sorry na malilate ako konti. Ma'am TPL, eto tanong. Kasi mukhang wala ka pa namang president on mind apart from Wala. no bias shit with kasi si speaker pero hindi pa siya nag-a-announce. Hindi pa. Punta tayo ng vice president. Sinong napipisil mo? Kung interesado siguro tumakbo si Secretary Gibo. Si Gibo Secretary Chodoro. Gibo. Oo nga no. Si Magalong, ayaw mo ba si Magalong? Uy, andyan si Boss Paco. Magalong, Benjamin Magalong? Oo. No. Sorry sa mga fans ni Mayor Magalong ng Baguio. Hindi ko po siya type. Sorry. Hindi. Sec Gibo. Masusugal pa ako kay General Torre. Sorry ha. General Torre. Masusugal pa ako kay General Torre, Nicolas Torre III. Sabi ni Sentry, kahit presidente, pwede raw si General Torre kung walang itataas ng kamay yung admin na iba, pwedeng si General Torre daw. Ibig sabihin, ganun kataas tingin ni Hindi ko alam yan. Pero I think sa mga ganyan na bagay, kailangan ni General Torre magtumakbo sa isa pang before yung presidency. Oo. Kailangan siya tumakbo sa isang local executive post. From Baclaran to Monumento. Joke lang. Tumakbo siya ng taga saan ba siya? Tumakbo siya pagka-kongresista, ganun. O yun ang kailangan, kasi kailangan talaga yung isang presidente ideal, no? Meron kang experience sa legislature. Meron kang experience sa executive. Correct. Diba? Tapos kung may diba, kung secretary position, ganda rin, no? Oo, si PBBM, remember, naging siyang governor sa kanilang lugar. It is a governor is akin to a executive position. Correct. Naka-experience din si PBBM na congressman. Tapos naka-experience din si PBBM ng senador. Naging senador. So, meron siyang legislative, alam niya yung sa legislature, alam din niya yung sa executive. So, mas maganda talaga yung susunod na presidente, meron tayong merong experience sa both sa executive tsaka sa legislative.
'Di ba? Yun yung hanapin natin. Hindi, maganda nga yun. Actually, hindi ko alam kung na-introduce ko na sa iyo, no? Meron ako ditong profiler na ginagawa eh. Yung Oh. may mga ano na ako, may mga senator na, kunyari yung senator, sila Senator Bongo, may profile na ako niyan. Tapos, madali lang. Tapos, siguro by the end of 2026, ipapublish ko as a website. Para makita mo kung ano yung mga kalokohan ni Bongo. Kukolektahin ko lahat. Kung ano yung rango niya bilang senador, ilang batas na yung naipasa. Ganon. Oo. Parang ano siya, Parang Wikipedia na dedicated lang sa mga politicians. Ganon. Mm-mm. Okay. Nasi- I-share natin yan. Oo nga, nasimulan ko na yun eh. Nasimulan ko na eh. Gusto mo na researcher? Ay, ang ganda. Oh, sige, magkano? I-share ko sa'yo para tingnan mo kung ano yun. Natatawa ako kay recently lang. Oh. Pinagtripan ko si Mike Defensor. Oh. Mike Defensor ba? Dahil doon sa sinabi ni Ombudsman na Boying. Yung sa mining. Oo, nung Saturday, si Ombudsman Boying, doon sa kanilang show, may radio show sila, no? Yun yung meron silang pinagtatawanan nila si Mike Defensor. And yung topic nila is yung mining. Mm-mm. At so, naisipan ko, pagtripan ko nga to si mining. So, ako, nag-research ako kay Mike Defensor, 20 years. The past 20 years niya since 2020 hanggang ngayon, or nung naging ano siya, lalo lang nung naging DENR secretary siya ni former President Gloria Macapagal Arroyo. So doon ako nagsimula nung DENR secretary siya hanggang ngayon. So yun, and doon pinost ko doon sa page ko na bago, at kung interesado kayo malaman kung ano ang involvement ni Mike Defensor sa mining industry, puntahan niyo po yung The Political Bandera 4-page at basahin nyo doon. Huwag po kayo magreklamo na mahaba yung babasahin nyo, kasi 20 years po yun na inano ko lang sa maliit na nga yung kinukonsider sa isang Facebook post. Yun na yun. Pwede ko ba i-echo yung mga posting mo? Sige, go. Ilagay mo sa ano mo. Magpo-full time ano na ako eh. Magpo-full time vlogger na ako. Ganun. Sige, yan. Hindi, ang tagal ko na kasi yung planong gumawa ng mga skits ba. Kunyari, posting mo, tas maganda. Parang babasahin ko lang, tas papakita ko yung mga picture. Kunyari, yung topic mo si ganto. And then, of course, sinabi mo, may mining siya sa Davao, tas mining, tas gano'n. Tas parang ina-narrate ko lang yung ano mo. Mukhang madali. 20 years worth yun ng kwento nandoon. Kung interesado nyo malaman kung anong mga pinagagawa ni Mike Defensor sa mining industry po, wala ko ibang mining industry po. Pero ano ba yung sabi? Sabi ni Nyolo si Nyolo. Ito si Nyolo makulit din eh. Sabi ni Nyolo, ano raw eh. May nakaraan daw sila ni GMA tsaka si Mike. Totoo ba yun? Hindi ko alam yan. Wala akong alam. May kanta pa si Nyolo, kay sarap-sarap ni Defensor. Ito talaga si Nyolo. Baka tayo maano yan. Oo nga eh. Bad. Oh. Ang alam ko lang, may nare-remember ako nung time ni former President Gloria Macapagal Arroyo involving Mike Defensor. Isa sa mga nakwento noon, kontrobersiya ng mga panahon na yon, yung kanyang yung pa-birthday niya sa kanyang anak na nagdibu. Ano yun? Naging controversial? Yes, yung padibu niya sa anak niya. Bakit? Yung mga panahon anong meron? Siguro nung time na yun. Masyadong bongga. Oo, ganun. Magarbo. This was early to mid 2000s. Yun, yung time na yun. Parang ganun. Yun yung kwento. Pero bakit sa tingin mo ngayon lang pumasok si Defensor? Ngayon lang no? 2025, 'di ba? End of
last quarter ng 2025. Siguro, apektado yung kanyang mining business. O baka Kasi nga din. meron siyang mining, yung mining niya ay may dealings with China. Meron siyang Totoo ba? meron siyang Doon sa write-up mo may ganon? yes. Meron siyang kumpanya na nickel. Okay. Nag-extract sila ng nickel. Tapos Parang alam ko si pinapadala. Hindi ba si speaker may ganyan din? May nickel din? Hindi yata nickel eh. Hindi ko alam. Hindi ko pa na-delve si ng mining. Kasi more on telecom si Speaker Martin. Pero hindi yata dito yung mining ni Speaker Martin eh. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam kung ano. Ang alam ko lang is more on telecom. Napagkwentuhan lang namin ni Speaker nung one time. Hindi, joke lang. Kung meron siguro siya sa mining, wala dito sa Leyte. Wala. Wala, hindi yata nasa Pinas. Wala sa Pinas. So, iba na yun. labas na yun. Hindi na siguro yun hindi ko alam kung wala sa Pinas. Hindi naman siya nag-aano. What do you think of Recto being an ES? Hindi ko gusto siya. Sorry Hindi Wait ko lang. gusto Hindi, pero bago tayo mag-proceed kay Recto pala, I think mas appropriate na tanong. Okay ka ba dun sa kampihang dilaw tsaka pula? I think kinakampanya na ngayon yan, no? Nino. Ni Senator Trillanes. Ewan ko, depende sa mga loyalista. Kung ma-stomach nila na join forces sa mga dilawan para lang tong mga Duterte didishits. You think the likes of Mami Peng will agree to that? Hindi. Hindi yun isa yun sa mga hindi. Depende kay Mami Peng, baka bumait ba. Alam mo naman si Mami Peng na Amazona. Yun nga Amazona sabi ko yan. Dapat kung gusto talaga nila yan mangyari, they have to be very careful naman. Kasi ang hirap nilang ibenta sa mga hardcore na loyalista. Yes. Oo, lalo yung Pero meron man kung ako nga about 'di ba narinig mo kanina si Kristan, yung boses ni Kristan. Di ba narinig mo? Oo. Sinare ako na podcast ni Kristan doon sa page ko na bago. Kasi pinakinggan ko siya, ang topic niya is yun nga, si Marcoleta. Okay. Yung ginawa ni Marcoleta. Ako, siguro tayo, iba-iba man yung ating, siya, dilawan, alam ko, dilawan yun si Kristan, di ba? Dilawan yun. At ako, hindi na ako dilawan. Pero, sa punto na ipaglalaban mo yung bansa, laban sa mga aggressor na galing labas, ay magjo-join forces ako doon sa tao na correct. Yun naman yung tama hindi tatraidorin ang bansa. Yun, kahit na siguro dilawan pero hindi traidor sa bansa, tapos yun yung ko. Uy, gines ko dati si Kristan dito. Tapos magaling magsalita, spontaneous, tas may laman may Yun na nga. So, kung ganun na punto na dilawan, at least, na alam natin na may nag-iisip. At yung mindset is, yung mindset is, magkaiba man tayo ng pinaglalaban sa politika, tayo mga kapwa Pilipino natin, nag-aaway-away tayo about sa politika dito sa bansa. Pero pag ang usapan na is labas, na may aggressor, na gusto tayong guluhin dito sa bansa, sakupin tayo, tapos meron tayong mga kababayan na ang galawan ay hindi para sa kapakanan ng ating bansa, kundi sa kapakanan ng mga ng mga sasalabas, yung mga traidor na nagpapakilala na ngayon sa kanilang katraidoran. Sinong papanigan mo? Di syempre yung kaaway mo na dati na ipaglalaban yung bansa, kaysa naman yung traidor
na yun pa lang ang tinutulungan yung kalaban. Eh di dun ka na lang sa dilawan na ano, hindi traidor. Kaysa naman sa, di ba? Mm. So, yun, Eh, what matotolerate what ko yung if ano, what if mag-head to head si si si, Senator Risa Hontiveros and VP Sara? And then let's say tatakbo si Senator Risa Hontiveros, si VP Sara, tapos si Raffy Tulfo. Would you encourage Senator Risa Hontiveros to withdraw at sumuporta yung mga dilaw kay Raffy Tulfo, or rather you will encourage Raffy Tulfo to withdraw and support para makipag-join force with Hontiveros? None of the above? hindi, left-leaning kasi din to si left-leaning to si Risa Hontiveros eh. Meron siyang leftist, di ba? Mm. Si Raffy Tulfo, hindi ko, Di mo hindi ko bet? pa kasi hindi ko rin bet si Idol eh. Kasi between him and Erwin Tulfo, si Erwin medyo mabait pa, pero si Sir Raffy, hindi mabait. Di Yun yung mabait ano ka ko ha. Ba't naman di Mas mabait? mabait. Ano ko, hindi ko siya feel. Yun lang. Sino ba, yun nga, di ba, last election, si Ben Tulfo at saka si Erwin tumakbo pagka-senado. Akala ko makakapasok yung dalawa. Di ba? Kasi Ah, malakas yung si Ben Tulfo, di ba? oo. So, pinoto ko si Erwin. Talaga. Kasi alam ko kasi si Sir Erwin mabait. Sa lahat ng mga Tulfo na level ang kabaitan, ang pinakamataas na is yung pinakamataas na pagka chismoso or whatever, yung mga maldito, si Sermon yun, Oo. Montulfo, yung panganay niya. Yun yung Oo. yung pinakamabait sa kanila na si Sir Erwin. Pero feeling Yun ko po yung mahina kokote ni Erwin eh. Sorry. yun na, Nasabi ko ba? may Nadulas ako? bending. May bending kasi yung mga bend yun. May bendalo. Sorry. Sa Bend. mga tulpo natin. Sorry. Nadulas Kasi yung ako. nadulas yung bending niya. Bakit kasi sinabi niya bending? Hindi. Bendalo. Oo nga eh. Bending ko siya. Oo eh. May Bend, bendalo eh. broke back mountain. Si naman si Senator Raffy, sa tingin ko maingat na siya ngayon eh. So, medyo okay. Oo. Hindi na siya masyadong maingay. Oo. Si Erwin medyo parang hindi ko alam pero siguro mabait ha. I agree with you, pero yung kokote medyo mahina. But compare mo naman si Sir Erwin sa kokote ni Robin. Wag na Compare mo naman. Ay, ewan. Nakakaya namang ikumpara kay Sir Erwin kasi hindi sa akin sa mga Tulfo. Okay. Parang medyo maano si Oh, Andun yata lahat ng talino kay Sermon. Yung kayo, Marites. Yung pinakamarites sa kanila. Yung madaming mga alam. Yung madaming mga kaya lang Marites. nasapak ni Camille. Ay, ni sino ba? Ni Raymar tsaka ni Claudine. Ni Claudine. Kasi yung mag-asawa pa sila. Mm-mm. Hindi natin alam, ano ba yun? Ano ba talagang nangyari doon? Sa airport yun nangyari. Oo, sa airport yun sila nagpapakan. Oo. Hindi, Hindi natin alam. si Raymart kasi, kasi nung nag-gym kami, nakakaano ko yan eh, sila nila Cesar Montano. Mabigat talaga kamay ni Raymart. Malakas umuntok yun. Kaya sa tingin ko, nung nakita ko nakaluhod na si Montulfo, mukhang nabigyan ni Raymart eh. Mabigat. Bakit nakisali pa si Claudine? Pati nga si Claudine nagsuntok-suntok, di ba? Hindi ko na maalala eh, pero siya yung sinipa ni Sinipa ni Mon. Yun yung pagkakaalala ko. So may ginawa pala talaga. Mm-mm. May ginawa yung matanda kay Claudine. Mm-mm. So, okay. Kung ganon is justified pala na pinugbo.
kung So, kung yung pala yung context na nangyari yung ganon hindi ko is alam si hindi ko alam kung sino nauna. Pero ang alam ko lang, sinipa din siya. Hindi ko alam kung which comes first. Baka nung sinuntok na siya. Knowing naman si si Sir Montulfo, mukhang di naman papatol sa babae ng bigla-bigla na lang yun ng yun na gano'n. nga eh. Yun na nga kasi, di ba? Alam Mm. naman natin na mahilig din yun sa chicks. Kagaya ni former President Rodrigo Duterte. Alam niya yung mga chicks-chicks. Di ba? I mean, Oh. di ba? Meron siyang mga, kung sinasabi natin na kailangan magmarites sa mga buhay ni Rodrigo Duterte nung sinaunang panahon, Oh. yan si Montulfo ang isa sa mga credible na magkikwento sa buhay noong unang panahon ng bata pa si Rodrigo Duterte kasi barkada yan. Oo nga, Sila yan oo. sa Davao. Taga Davao yan sila, mga Tulfo, taga Davao yan eh. Laking Davao. Si So, Robin din eh. 'Di ba parang kailan ba 'yun? Parang medyo nagkakagirian sila ni ni Senator Trillanes, 'di ba? Nung in-interview si Sentry, sabi nung nagkita kami, mag-classmate tayo eh. Sabi daw ni Robin. ang alam natin na magkaaway ngayon, ang nag-aaway-away ngayon, madaming kaaway si Senator Marcoleta. Marcoleta. Ang kaaway niya si Senator Ping, si Senator Soto, si Senator Risa, Okay. at si ang nag-aaway din si Senator Kiko Pangilinan at saka si Senator Cayetano. Alan Peter Cayetano. At nagpaparinig-parinig itong si Robin Padilla sa kahit kanino na gusto po ba mapapansin sa kanya, silang dalawa ni Bongo na tahimik lang. Pero Si Senator Bato na hanggang ngayon ay hindi pa pumapasok sa Senado. oo nga no. Si Senator away din, may nagpaparinggan din si Senator Tito Soto at saka si Senator Amy Marcos. Kasi ang tinuturo ni Senator Soto na may pakana na-remember mo yung kudeta na nangyari nung With Lauren. na si Lauren Legarda. Ang pakana noon si Amy Marcos. Yun yung sabi ni Senator Soto. So magulo po ang Do you think it's safe to claim na na this is the worst Senate or Congress ngayong 2020? I don't know sa Congress. Hindi, I mean, Pero sa yung Senado, Congress, diba? Kasi Senate, yung, paano ba tatawagin? Diba yung, upper house, Oo. upper chamber ang tawag sa Senado. Lower house ang sa House of Representatives. So, kung worst, yes, sa tingin worst ko to na Senado. Pero mo, andyan Worst na Senado. andyan si Robin. Alam naman nating mahina kokote nun. Si Bato, nagtatago. Si Joel, Yes. makukulong. Si Jinggoy, makukulong. Posible. Si Cheese, Posible. hindi alam yung port with. Si, Makulong din. Baka makulong din. Oo, tatlo. Si Amy, Sino pa? pabotox. Oo. Yung iba, yung magkapatid na Cayetano, na galit na galit si Alan Peter na nasali siya doon sa 9 Judas line. Yung Oo nga. nakita mo yung mapa na yun, yung mga mukha nila na 9 dash line. Ayaw niya na tinatawag daw siya na senator. Chinator. Chinator. Ayaw niya. Na-triggered siya doon. At parang lumalabas, galit na galit siya kay Llamas. kay Jay Tarriela, galit siya. Oo. At gusto niya na parang ito yung ko napansin ko na nagsasagutan sila ni Kiko Pangilinan. Ako hindi ako makadilawan po ha. Hindi ko type si Kiko. No. Ayoko niyan. Kahit asawa pa yan ni Sharon Cuneta na ako po ay Sharon yan. Kahit asawa pa yan, hindi. Team Gabby Concepcion pa rin ako. Kahit ano-ano. Diba? Pero yung nagsagutan na sila ni Alan Peter.
Sabi ko, buti pa tong si Kiko. Ay yung ang mindset is talagang maki-Pilipino. Si Alan Peter nagalit doon sa pinost ni Jay Tariela na caricature daw ni Xi Jinping. Nagalit ang isang senador ng ating bansa sa i-express ng isang opisyales ng ating Philippine Coast Guard ng kanyang freedom of speech and expression para lang gawan ng katatawanan ng Oo. ang katatawanan ang presidente ng ibang bansa. Nagalit ang senador ng Pilipinas. Pero pag ginagawa ng mga DDS the same level of pambabastos, pagbabalahura kay ating sariling presidente, kay PBBM, narinig ba natin na nagalit yung mga senador na yan? Hindi, pero siguro Wala. ang ano naman nila dyan, no, men in uniform, yun ang sasabihin nila, men in uniform kasi si Oo. Commodore J. Yes. Pero yun, meron siyang freedom of speech and expression. Yeah, correct. At yan, kung ikumpara natin sa China, wala silang ganyan. Wala silang ganyan. Hindi sila, ang mga Chinese, hindi free na mag-express ng freedom of speech and Correct. expression kagaya natin dito sa Pilipinas. Hindi Kung nila gagawin nila pwedeng doon ganunin sa si China, Xi Jinping dun. Hindi pwede. Dito na nga lang sa atin may mga kapwa tayo Pilipina na gumagawa ng mga memes, ng mga fake news, Yun na ng lang mga kay caricature. yung kay Kay Harry Roque, di ba? Oo, Yun kay grabe, PBBM. di ba? Oh. Gumagawa pa ng mga fake video sa ating presidente, kapwa natin Pilipino yan, ha? Nakita ba nagreklamo si PBBM? Nakita ba natin na si PBBM naging apektado niyan? Tayong mga nanonood, tayong nakakakita. Pero si PBBM trabaho lang ng trabaho. Nagkakasakit na yung presidente natin sa grabing trabaho. Tapos bibigyan pa siya ng mga low survey rating. Oo nga, no, grabe, no. Yung Naawa ka rin ba minsan kay PBBM? Ako minsan naawa ko eh. Kahit sabihin ni PBBM na hindi, wala akong pakialam dyan sa... Oo. Pero syempre, ma-hurt ka doon, di ba? Kaya ako naman... Ako, ito kwento ko sa'yo. Every day, di ba? I think ikaw din pinapadalan ka ng mga updates, activities ni PBBM. Oo. Isa ako sa mga vloggers na pinapadalan everyday, morning, afternoon, evening ng mga ginagawa ni PBBM on the day or the day before or yung the day after, the following day, yung kanyang mga ginagawa, mga pictures niya, videos niya. At sinasabihan ako na ito yung mga aktibidades ni PBBM. Kung gusto kong gumawa ng content, at least meron akong basihan. Yung basihan. Oo. So everyday, alam ko si PBBM is napaka-busy. Grabe busy. Grabe siyang busy. Nare-realize ko sometimes pag pinapadala ako ng yung mga rush na yon, na in one day pwede siya makapunta sa 3 lokasyon sa bansa. Oo. Di ba? Matindi talaga si PBBM eh. Ganun siya ka-busy. Nagkasakit na nga siya, yung tinatawag na diverticulitis. Tumawag nga ako kay Ethel eh. Sabi ko, tita, kamusta si PBBM? Okay. Kasi alam mo ba si PBBM, ang ginagawa, magmi-meeting. Ano siya eh? Kumakain. Organize talaga yung niya eh. Yung isang buong araw niya, pagdating ng gabi, pagkatapos ng office hours, nagbabasa na, yung mga speeches niya, saka siya nagkakabisado. Para pagtulog niya, paggising niya, o kung kinabukasan yung speech, medyo fresh pa ng konti sa kanya. Hanggang sa sasakyan, on the way, nagre-rehearse pa yan. Ganun ka-busy si PBBM. Sometimes hindi nakakain ng maayos. And remember folks, senior citizen na ito. 68 ito. 68 years old na ito.
tapos lumilipad yan siya ng at least 2 to 3 locations in a day. Kung talagang ano niya, 3. Sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Nung nagkasakit lang talaga siya, is galing siya doon ng, I think, Cotabato. Yes, Cotabato. At Kawawa din eh, no? kawawa siya. Nung, Kawawa siya, grabe. Grabe. As in, kayod talaga siya kalabaw. Ang presidente natin, kayod kalabaw. Tapos, makamiss lang siya ng isang, ng isang event sa Malacanang, kagaya nung, alam ba yung last, nung nagkasakit siya, nakamiss lang siya ng isa. where is the president Ginagawa daw? na, hinahanap na nila. Pero, Yung si Vice President Sara Duterte na walang ginagawa, na alam natin na laging pumupunta ng dahig. hindi, pero dapat tayo, hindi na tayo nagkukumpara ng ganyan. Kumbaga, Yun na nga eh. kasi parang laging, ang balik nila sa atin, iyan na naman kayo, ikukumpara nyo na naman. Hindi, ako, si ano, hinahanap nila eh, nung si PBBM, kahit biruin mo si PBBM, wala talaga malugaran eh. Nagpakita ng video through Attorney Claire Castro, AI daw. Kesyo, ano daw, gawa-gawa lang ni Attorney Claire. Si Libayan mismo nag-live. Kilala mo ba yun? Basta mukhang kabayo yun. Tapos, hindi yun. Dati nakikinig ako doon, pero hindi ako impressed. Hindi ako na-impress. Na ano na siya, naulol siya sa kay Magalong eh. Nabaliw na siya. Meron talaga silang something, no? Basta mahawaan ka ng Duterte bug, para siyang infection. Pero hindi daw sila Duterte. Si Magalong hindi Duterte daw yun. Maniwala. Duterte. Hindi nga pero ba't kaya nila kinakahiya? Kasi malutikiya nga eh. Hindi siya DDS eh. Yun ang tanong. Bakit na hindi nila panindigan? Ewan ko, si Toby Chanko. Hindi rin daw DDS. Hindi DDS, pero yung ginagawa nila DDS. Actions, always remember, actions speak louder than words. Ayun. So kahit ang sabihin nila na denial, na hindi, pero yung ginagawa nila ay yun trust the actions. Example, example na lang, si Marcoleta, balikan natin si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, hindi daw niya sinabi, pero sinabi niya. Itinanggi niya rin yung iginigit inaano niya. Wait lang, sumobra ka na ng 1 hour, magagalit na si Habi niyan. Nga eh. Kinala natin kasi mag-11 na. Pero patikim lang to ha. Mag-guess ka ulit siya. Pag maayos na ulit, bibigyan kita ng layout ng programa para kagaya dati. Mas tayo. At dapat nandito na si Niolo. Okay lang ako sa time na ganito. Talaga? Sige. Sige. Hindi na magagalit yung asawa ko na madaling araw. Kakalabitin mo kasi. Hoy, lagi ko naman kinakalabit. Wait lang. Kasi usually dapat, next time may joke ka dapat ha. Anong joke? Hindi ako marunong mag-joke. Ako magjo-joke ako. Pang-ending natin. Okay. Sige, may kwento. Sige. May kwento ako ha. It's joke time! Go. Dapat tatawa ko ha. Kwentong DDS to ha. Kwentong DDS. Okay. Ngayon, etong si Robin Padilla, nasa simbahan. Nagsimba. Wait lang ha. Hindi si Robin Padilla ang senator to ha. Medyo matalino to. Yung disclaimer muna dun sa mga katunog ng pangalan, pawang nagkataon lamang. Pasensya na. Nilagyan lang namin ng pangalan para medyo mas yung karakter. Alias. Alias Robin Padilla.
pumasok si Robin alias. Padilla. Tapos ngayon, syempre, isang barrier lang yun eh. Nakita ni Father, hindi naman hindi pa nagsimba yun sa loob ng isang dekada na kung saan siya yung pari dun sa kapilya. Hindi, ngayon lang pumunta si Robin, natuwa yung Father. Sabing gano'n ni Robin, ay ni Father. Uy, Robin Padilla, natutuwa ako, ngayon ka lang pumunta. Sabi, ba't napapunta ka dito? Sabi ni Robin, hindi po dahil sa misa, kaya ako pumunta dito. Nawawala po kasi yung paborito kong sombrero eh. Nakita ko po, suot-suot ni Marcoleta, kagaya ng isa ko, paborito talaga yung sombrerong yun eh. Kagaya ng, andiyan si Boss B. Kagaya ng sombrero ni Marcoleta na suot, ganun na ganun. Plano kong nakawin eh. Sabi niya kay Father. Ha? Nagtaas kilay na gano'n, no? Ni Father. Sabi naman ni Robin. Pero hindi ko na po itutuloy, Father, nung narinig. Talaga? Kasi, ba't mo na hindi na tinuloy na nakawin yung sombrero mo? Sabi niya, diba nawala nga yung sombrero ko? Sabi niya gano'n. Nung narinig ko yung kaninang misa nyo, sabi niyo, yung Ten Commandments, binabanggit nyo, kinat siya, natuwa, naiiyak-iyak si Father kasi, talaga ba dahil sa mga binanggit ko kanina, yung sa pangangaral ko, kaya mo hindi nanakawin nung sinabi kong doon sa Ten Commandments na thou shall not steal? Father, hindi po. Kaya po hindi ko nananakawin kasi yung narinig ko po yung sa Ten Commandments, yung sabi niyo po, thou shall not commit adultery. Naalala ko na po kung saan ko naiwan yung sombrero ko, sabi. Hindi mo na-gets! Hindi ko kasi. Sabi ko sa'yo, hindi ako sa joke. Sabi ko na mahina lang ako mag-joke talaga. Mahina lang yung joke talaga. Mahina din ako makiget ng joke. Mahina. Wala, pilit. Oo, basta politika, okay ako. Pag, sa politika. Pero pag mga joke, hindi mo ako Pero I tried ha. Kasi kailangan ko pa i-process yung joke, iisipin ko, mag-overthink ako. Kaya yun, hindi ko na na-get. Dahil nag-overthink. So sige. Magpaalam ka na. At hanggang dito na lang po. Huwag po ninyo kalimutan si Banat Boy Mandirigma dito po sa Facebook. At yun nga po, nawala na po ang TPL3 na page sa Facebook. Kaya kung hanahanapin nyo po, hanapin nyo na lang po sa search yung The Political La Bandera 4.0. Yun na po ang bagong page sa Facebook kung gusto po ninyong basahin. Yung mga mahahabang sinusulat ko doon, lalong kagaya ng itatype ko na ngayon pagkatapos nito, tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yung bagong batch siya, hindi yung last year. So, hanggang dito na lang po kami. At sana next time, ganito, okay lang ako sa ganitong oras, Sige. Banat Boy. Sige, ganito rin. Mag-segment na tayo ng Banat Boy and TPL3. Sige. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Hello sa mga nag-join, sa mga team replay, hello. Ayun. We'll see you all next time. To ma-invite ulit. Thank you sa iyo, Ma'am Mauri. Sabihin Thank you very much. Sabihin mo si Nyolo next time dapat nandito siya. Sige, para masaya. Kalog yun eh. Oo nga. As it. Di ba nakasama mo siya dito nung last time? Oo. Nung pupunta kami ng December, may picture kami niyan. At pinadala ko sa asawa ko yung picture namin. Pinagsilosan ng asawa ko. Lahat mo naman. Sige, okay na. Bye-bye! Sabay na tayo Sige, bye-bye. Thank you. Thank you. Ay, kunyari lang kaming sabay. Pero, inalis na natin si Ma'am Tipi. Wait lang. Hindi, kasi walang batian kanina di ba? Asan na ba? May guess. Ayun. Ayun.
Pasensya na. So, doon sa mga hindi natin nabati, medyo masama pa rin pakiramdam ko. Hindi na siguro ako magla-live later. No? Pasensya na. Tsaka binago ko, pag napansin nyo, bago yung computer natin. Iba yung setup. Isi-setup ko pa to. Marami pa rin pala akong gagawin. I'm not sure if I will be able to do live streaming until tomorrow. Baka sa next week na lang, no? Next week, magpahinga muna ako. Pero makakaasa kayo na patuloy na natin pagagandahin yung channel natin. And syempre, thank you dun sa laging mga nandyan. Pero kung gusto niyo ng batian tayo. Press 1, batian! Let's go! Hindi, wag na. Gabi na no? Ano ba? Press 1 pa ba? O sige, pag nag-press 1, batian tayo. Sige ha, shoutout kay... Ha? Mag-live na lang ito, ma'am. Ayoko na! Hindi, tinan nyo, ma'am. Namamalat pa nga tayong konti. Si Ma'am Telma Potreshka. Ayan, nandyan. Siyempre si Ate Tiger Eyes, si Boss White Tiger, si Ma'am Rayanne, si Ma'am Nilda Arceo, si Ma'am Bengay, nakita natin kanina, si Ma'am Brenda Barton, of course, sino pa ba? Andyan si Boss Ryan Enicose, si Ma'am Jo, si Ma'am Elvira, sino pa? Si Boss J.M. Martins, si Boss B, na tawa ng tawa sa joke ko. Nakita ko kanina, tumatawa eh. Si Boss Desert Spring. Okay na. Siguro, hanggang dyan na naman tayo. Wala nga tayong pantugtog eh. Ha? So, shoutout po sa lahat. Pero may darn na ba tayo? Wala rin. Thank you. Wala din. Wala lahat. Ayun, meron tayong turotot. Turotot lang. Hanggang turotot. See you on the next live stream. Thank you very much, Ma'am Gloria Smooth. Ayan, umabol pa. See you. Patuloy nyo yung supportahan yung yung channel natin para tuloy-tuloy yung paglakas. Kaya natin labanan yung yung buwisit na nangyari sa YouTube eh. Kaya natin yan. Boss Diretso, magandang gabi sa lahat. Isang kembot na lang. Malapit na ulit ang natin, ang weekend. So see you in the next live stream. Abangan. Ciao!